10 araw na ang nakalipas mula nang malaman ng buong Pilipinas ang tungkol sa pagkawala ni na Rene Baterbonia at Divine Adil sa Aurora. 10 araw ng pagluluksa. 10 araw ng mga tanong. 10 araw ng paghihintay. At sa loob ng 10 araw na iyon, ang investigasyon ay hindi huminto. Ang NBI ay kumilos. Ang CIDG ay kumilos. Ang DOJ ay kumilos. At ngayon, may 2 bagong witness na nagsalita. Pero heto ang hindi mo inaasahan. Ang 2 witness na iyon ay nagsalita matapos silang makatanggap ng death threats. 2 tao na may alam tungkol sa nangyari sa Aurora ay tinatakot, pinagbabantaan, sinasabihan na tumahimik. At sa halip na tumahimik ay mas lalong nagsalita. At ang mga sinabi nila ay nagbago ng buong direksyon ng investigasyon. Habang si Coach Tab Baldwin ay wala pa ring makita. Ito ang pinakabagong estado ng kaso at ito ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan ng lahat. Para maintindihan natin ang pinakabagong developments, kailangan muna nating i-recap kung nasaan na ang investigasyon. Matapos ang pagkawala ni na Rene Baterbonia at Divine Adil noong Hunyo 8, 2026, nagsimulang kumilos ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang CIDG ay nagsimulang tumingin sa posibilidad ng homicide at hazing. Ang DOJ ay nag-utos sa NBI na bumuo ng task force. Ang 7 persons of interest, kasama ang mga coaches ng Ateneo Blue Eagles, ay nakatanggap ng lookout bulletin orders. At si Coach Tab Baldwin, ang head coach ng Ateneo, ay nagbitiw na sa kanyang posisyon. Pero hindi pa siya nagpapakita sa mga investigador. Pero sa kabila ng lahat ng aksyon ng mga ahensya, may isang bagay na nagsimulang lumabas na nagpapabago ng buong kwento. 2 witness. 2 taong may personal na kaalaman tungkol sa nangyari sa Aurora. 2 taong handang magsalita, kahit may presyo. Kasi bago pa man sila nakapagsalita sa mga investigador, nakatanggap na sila ng mga banta, death threats. Mga mensaheng nagsasabing kung magsasalita sila, may kahihinatnan. Kaya naman, nang marinig ng NBI ang tungkol sa mga death threats, agad silang kumilos. Kinuha nila ang mga witness sa protective custody. Tinitiyak na ligtas sila habang isinasagawa ang investigasyon. At sa ilalim ng proteksyon ng NBI, nagsimulang magsalita ang 2 witness. At ang mga sinabi nila ay nagdagdag ng bagong layer sa isang kwento na puno na ng mga tanong. Pero bago natin pag-usapan ang mga sinabi ng mga witness, kailangan muna nating pag-usapan ang isang bagay na mas nakakatakot. Sino ang nagpadala ng death threats? Sino ang may interes na patahimikin ang mga taong may alam tungkol sa nangyari sa Aurora? Sino ang may kapangyarihan at may motibo para takutin ang mga taong gustong magsalita ng katotohanan? Ang NBI ay nagsimulang imbestigahan ang pinagmulan ng mga banta. At ang direksyon ng kanilang investigasyon ay nagpapakita ng isang bagay na hindi maaaring balewalain. Ang mga death threats ay hindi galing sa isang random na tao. Ang mga ito ay may organisasyon, may layunin, may malinaw na mensahe, tumahimik, o may kahihinatnan. Kaya naman, sa kabila ng mga banta, nagsalita pa rin ang 2 witness at ang una nilang sinabi ay tungkol sa kung ano talaga ang nangyari sa training camp sa Aurora. Ayon sa unang witness, ang aktibidad sa dagat ay hindi isang voluntaryong bahagi ng training camp. Ito ay isang mandatory na aktibidad. Lahat ay kailangan lumahok, walang pagpipilian, walang opsyon na hindi sumali. At ang mga manlalaro, kasama ang mga hindi marunong lumangoy, ay kailangan pa ring pumasok sa dagat. Pero hindi pa doon natigil ang testimonya ng unang witness. Kasi sinabi rin niya ang isang bagay na nagpabago ng buong usapan. Ayon sa kanya, bago pa man pumasok ang mga manlalaro sa dagat, may isa sa mga coaches na nagsabi ng isang bagay. Isang bagay na ngayon ay naging sentro ng investigasyon. Sinabi ng coach na yon na ang aktibidad ay dinisenyo para subukan ang limitasyon ng mga manlalaro, para malaman kung sino ang may lakas ng loob, para malaman kung sino ang handa para sa antas ng kompetisyon ng UAAP. At ang mga manlalarong hindi makakayanan ang aktibidad
ay maaaring hindi maging bahagi ng final roster. Pressure. Sa gitna ng isang aktibidad sa dagat, para sa mga batang atleta na ilang araw pa lang kasama ang team. Kaya naman, nang marinig ng NBI ang testimonyang iyon, nagsimulang maging mas malinaw ang direksyon ng kanilang investigasyon. Kasi kung totoo ang sinabi ng witness, kung totoo na ang aktibidad ay mandatory, kung totoo na may pressure na idinagdag sa mga manlalaro, kung totoo na ang mga hindi marunong lumangoy ay kailangan pa ring pumasok sa dagat, iyon ay hindi na simpleng kapabayaan. Iyon ay maaaring hazing, at ang hazing sa ilalim ng Republic Act 11053 ay isang kriminal na kasalanan na may kasamang seryosong parusa. Pero may pangalawang witness, at ang sinabi ng pangalawang witness ay nagdagdag ng isa pang mahalagang piraso sa puzzle. Ayon sa pangalawang witness, pagkatapos ng insidente, may mga tao na agad na nagsimulang mag-coordinate, hindi para tulungan ang mga biktima, hindi para tawagan ang mga autoridad, kundi para kontrolin ang kwento, para tiyakin na ang opisyal na pahayag ay magiging aksidente lang, walang foul play, walang responsibilidad, walang dapat managot, at ang koordinasyong iyon ay nagsimula ng mabilis, maayos, parang may plano na. Kaya naman, nang marinig ng CIDG ang testimonya ng pangalawang witness, nagsimula silang tumingin sa posibilidad ng obstruction of justice. Hindi lang hazing, hindi lang homicide, kundi posibleng aktibong pagtangka na itago ang katotohanan. At ang mga taong maaaring sangkot sa obstruction ay hindi lang ang mga coaches, kundi pati na rin ang mga taong may kapangyarihan sa loob ng institusyon na maaaring alam ang nangyari at pinili na huwag sabihin. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may isang tanong na paulit-ulit na tinatanong ng lahat. Nasaan si Coach Tab Baldwin? Ang lalaking pinakaresponsable sa training camp. Ang lalaking head coach ng Ateneo Blue Eagles. Ang lalaking nagbitiw sa kanyang posisyon, pero hindi pa nagpapakita sa mga investigador. Ayon sa NBI, si Tab Baldwin ay nasa Pilipinas pa. Ang lookout bulletin order ay tinitiyak na hindi siya makakaalis ng bansa. Pero ang kanyang lokasyon ay hindi pa opisyal na kinukumpirma ng mga autoridad. At ang katahimikang iyon ay nagdudulot ng mas maraming tanong kaysa sa mga sagot. Kaya naman, ngayon, ang sitwasyon ay ganito. Dalawang witness na nagsalita sa ilalim ng protective custody ng NBI matapos makatanggap ng death threats. Mga testimonya na nagpapakita ng mandatory na aktibidad sa dagat na may pressure para sa mga manlalarong hindi marunong lumangoy. Mga testimonya na nagpapakita ng posibleng koordinasyon para kontrolin ang kwento pagkatapos ng insidente. Ang CIDG ay tinitignan ang posibilidad ng hazing, homicide at obstruction of justice. Ang NBI ay imbestigahan ang pinagmulan ng death threats. At si Coach Tab Baldwin ay wala pa ring opisyal na pahayag mula nang magbitiw siya. Wala pa ring pagpapakita sa mga investigador. Wala pa ring malinaw na sagot sa mga tanong ng mga pamilya ng mga biktima. Ito ang pinakabagong estado ng investigasyon. Hindi na ito simpleng kwento ng isang drowning incident. Ito ay kwento ng isang sistema na maaaring aktibong nagtatangka na itago ang katotohanan. Ang mga taong may kapangyarihan na nag-iisip na ang pera at impluensya ay sapat para patahimikin ang mga taong gustong magsalita. Pero hindi nila inaasahan ang dalawang witness na sa kabila ng death threats ay pinili pa ring magsalita. Ikaw na nanonood ngayon, alam mo kung paano ito naramdaman. Alam mo kung paano naramdaman ang galit sa isang sitwasyon kung saan ang mga taong may kapangyarihan ay gumagamit ng kanilang kapangyarihan para takutin ang mga taong gustong magsalita ng katotohanan. Pero alam mo rin ito, ang katotohanan, kahit gaano ito tinatangkang itago, ay palaging lumalabas. At ang dalawang witness na iyon, na sa kabila ng death threats ay nagsalita pa rin, ay patunay ng katotohanan iyon. Ang hindi sinasabi ng ibang balita, hindi lang ito kwento ng isang investigasyon na pabilis ng pabilis. Ito ay kwento ng kung paano ang mga taong may kapangyarihan ay gumagamit ng takot para protektahan ang kanilang sarili. At ng mga taong pinili ang katapangan sa kabila ng panganib. Ang pinakamahalaga sa pinakabagong developments ay hindi ang mga testimonya mismo.
Ang pinakamahalaga ay ang katotohanang may mga taong tinatakot at hindi natakot. Iyon ang nagpapakita ng tunay na lakas. Hindi ang kapangyarihan ng mga nagpadala ng death threats, kundi ang katapangan ng dalawang witness na pinili ang katotohanan kahit may presyo. Kaya habang patuloy ang investigasyon ng NBI at CIDG, habang naghihintay ang mga pamilya ni Rene at Divine ng hustisya, habang nagtatanong ang buong bansa kung nasaan si Coach Tab Baldwin, may isang bagay na dapat nating tandaan. Ang mga taong nagpadala ng death threats ay nag-iisip na ang takot ay sapat para patahimikin ang katotohanan. Pero nagkamali sila kasi ang dalawang witness na iyon na nakatanggap ng mga banta na sinabihan na tumahimik ay pinili pa ring magsalita para sa pamilya ni Rene Baterbonia, para sa pamilya ni Divine Adil, para sa lahat ng batang atleta na deserve ang isang sistema na nagpoprotekta sa kanila. At ang mensahe nila sa lahat ng gustong patahimikin sila ay malinaw. Hindi kayo makakatigil sa katotohanan kasi ang katotohanan ay palaging mas malakas kaysa sa takot.